Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tunay na rason bakit hindi nakasali si Stephen Curry sa All-Star starter ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang tinapos ulit nga na po ng Lakers ang isa sa mga trade na balak sana nga po nilang gawin ngayong season. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, matapos nga pong hindi makasama si Stephen Curry sa All-Star starter ng Western Conference, ay marami na nga po mga fans ang nagreklamo sa NBA. Mas magaling at mas marketable na rin naman nga na po si Stephen Curry kumpara kina Shai Gilgeous-Alexander at Luka Doncic. Bukod rin nga po dyan ay ikalawa rin naman nga na po si Stephen Curry sa huling inalabas na fan voting noong nakarang linggo. Pero para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, ang pagpili nga po sa mga All-Star starter ay hindi lamang nakabase sa fan votes, gayong 50% lamang nga po ito ng kabuang boto. Kasali rin naman nga po dito ang media votes at player votes na parang 25% ng kabuang boto para malaman kung sino mapapabilang sa All-Star starter. At pagdating nga po sa backcourt ng Western Conference, bagamat man nga po pumangalawa si Stephen Curry sa fan voting, ay nahulog rin naman nga po siya sa ikatlong rank sa player votes at pang-apat naman sa media votes. Kaya dahil nga po dyan ay nasa pangatlong pwesto lamang nga po siya pagdating sa overall ranking sa guards ng Western Conference. Sunod kina Luka Doncic ng Dallas Mavericks na nanguna sa fan voting at pumangalawa naman pagdating sa player votes at media votes. Habang bagamat man nga po pumangatlo lamang si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder sa fan voting, ay naging top 1 na rin naman nga po siya sa player votes at media votes na siyang dahilan bakit naungusan pa nga po niya si Stephen Curry sa pagiging All-Star starter sa Western Conference. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos ulit nga na po ng Lakers ang isa sa mga trade na balak sana nga po nilang gawin ngayong season. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, kasabay nga po ng pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol kay D'Angelo Russell, ay agad na nga po ito nag-average sa Lakers ng 27.8 points at 6.4 assists per game sa kanyang 57% shooting sa 3-point line sa kanilang nakalipas na 5 laro. Yes, gumaganda na nga po ang kanyang rhythm at bumabalik na nga po ang kanyang tiwala sa kanyang laro sa kabila naman nagsilabas ang trade. Kaya dahil nga po dyan ay binulgar na nga po ng isang Lakers insider na tuloy na nga na po nagbago ang isip ng kanilang front office patungkol sa pag-trade kay D'Angelo Russell. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Malaki na nga na po ang posibilidad na hindi nila ito i-trade ngayong season since na-impress na nga po ang kanilang front office sa pagbabago at pag-improve ng kanyang laro ngayong season. Ikangay mukhang maghahanap na lamang nga po ng ibang player ang Lakers sa kanilang lineup na maaari nga po nalang gamitin para makagawa ng magandang trade bago sumapit ang Pebrero at ang trade deadline. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.